Hindi ako tawag dito, babait-baitan. Hindi ako nagmamalinis. Sabi nga nila, kung gusto mo makakita ng angel, punta ka ng comment section, ang daming angel dyan. Kasi lahat dun sa comment section mababait eh. Oo, wag tayo tumapak ng motorcycle lane. Wag. I-upload ko to ng walang cut. Hindi ko ipa-fast forward eh. May mga mainipin tayo mga kapwa motorista eh, na talagang hindi talaga napipigilan na hindi dumaan dyan, no? Ginagawa ng express lane yan, mga nagmamadaling mga kapwa natin motorista. Nandito yung lubak. Dito yan. Ayun, tinabunan na ng metal plate. So ito, ayan. Yan yung lubak oh. Tinabunan na kahapon, walang tabon to. Ito. So, ingat dyan. Nais ko to lang ay makasama ka. So medyo malakas kasi yung ulan, tapos papasok pa lang ako. Kaya kailangan ko talaga magsaka-kapote. Kasi baka pumasok ako, basa ang damit ko, basa ang basa ang pantalon ko. Ayan. Baka malamang sa malamang dun sa wala eh. Scam na naman tayo ng ulan na ito. So yan talaga. Kailangan talaga natin na kapote. Okay, so next is ililipat ko yung ng camera ko. Ayun. Lipat natin yung camera natin. Lagay ko dito sa helmet. Lagay ko to sa helmet diba? At na taga-Bingan ko ng Rizal. Mukha. Ayan. Diyan na ulit siya sa wala na ulit ulan. Mahina na. Ambo na lang. So pag maulan walang hulihan, di ba, no? Siyempre kasi siguro konsiderasyon na lang siguro, di ba? So maulan naman eh. Kaya siguro walang hulihan sa bike lane pag ganitong maulan. Orasan natin mamaya yung pagdaan natin sa taas. Late na ako. Wala nang ulan. Ano ba naman yan? Tayo ng ulan, na-scam na naman tayo. Wala na, ambo na lang Ang init na naman ito. So hindi natin nasaksihan yung sakotehan ngayon dito sa bike lane ng Tuason, tapos ng papuntang main hub. So wala tayong nakita. So siguro nasa ibang part naman sila ng EDSA or ng saang lugar man sila nanguhuli ngayon. So hindi araw-araw pala. Pero araw-araw mahigpit pala dyan. Kasi may multa dyan eh. So siyempre sabi nga nila, kailangan matino ka o maayos kang rider, may bantay man o wala, di ba? Gano'n naman yun eh.
Yan naman lagi ang slogan dyan eh. May bantay o wala, kailangan na sumunod ka pa rin sa batas, diba? Ganun talaga, ganun ang realidad. Dito pwede hatiin ngayon dito kasi di ba? Pinagkapote lang tayo ng ulan pero wala na ulit, ambo na lang ulit. Hindi naman makakabasa to eh. Youngstown lang yung kapote. Pag ano pa ako, nagkapote pa ako sa paa na ang dumaraan, ako'y sanay na sa ating away at tampuhan. Wala nang ibang katapusan ang pananakit mo. Ang puso ko natungi sa'yo. Kahit na ganun pa man ay di ko magawang iwasan ka. May nagtutulak sa loob kung magsasabing kailangan kita. Naiinis man ako ay di ko mapigilan na. Puso ko na tumibok sa'yo, sa'yo, sa'yo. Ang puso ko'y umiiyak, ang puso ko sa'yo'y nagtatampo. Di ko alam kung ba't ganito, dahil sa'yo ang ibigin ka'y di ko sadya. Kahit masakit may ayos lang. Yo. So nandito na ulit tayo ngayong Thursday morning, October 19, dito sa pinakamahigpit na linya sa parte ng EDSA San Juan. So laging may bantay dito sa KFC. Yan natin ano natin, pag dito tayo dumadaan, syempre babaybayin natin ang matiwasay at kalmado at matyaga ang linya na to. Nakakasakit, nakakainis, nakakabaliw na to. Ganun pa may di ko maliwanag ang puso ko. Wala nang ulan. Sabi ko na eh, ba't ba ako napakapote? Kasi kanina ang lakas eh, di ba? Lumalakas na eh, kung tipong nakakabasa na eh. Ay, wala na puti yung tuyo kapote ko. Baklas, kakainit eh. Masakit mo sa damdamin. Ay ko, hanggang ayos lang, hanggang magmukhang tanga. Nagpawisan kaluluwa. Ikaw. Dahil mas nag-iibag ang pagmamahal sa'yo. So, wala nang ulan, puta kayo na, napaano tayo? Naka-scam tayo ng ulan. Pagmamahal ko sa'yo.
Oo, wag tayo tumapak ng motorcycle lane. Wag. Hulihin tayo dyan, 1,000 yan. Ay, bike lane pala. Gonna see kayang ko singin ko Ay, dito may ano dito, lubak dito pag angat nitong tunnel na to. Ang laki ng lubak dito. So sana pakita natin. Pakita natin.
So may lubak dito. So ingat-ingat kayo dito pag sampa ng ano, show tunnel na to. May lubak dito, so ingat-ingat. Malalim yung lubak dito eh. So ewan ko lang kung ano na, kahapon din nadaanan ko eh, kung natabunan na. So kaya makadisgrasya to. Medyo malalim-lalim to eh kung motor ang gamit mo. So dito yun, dito yun. So dito yung lubak. Dito yan, dito yan. Ayun, tinabunan na ng ano, metal plate. So ito, ayun. Yan yung lubak oh, tinabunan na kahapon, walang tabon to. Ito. So ingat dyan. Mukhang natatanggal-tanggal na yung metal plate. Nananayan at masamahan ka sa huli, dahil di ko magawa nang ikaw ay aking Pagising sa umaga, diretso sa banyo, naligo ng maaga, nilakasan ng radyo, habang pinili ang paborito kong damit na ginamit ko. Nung tayo'y magkakilala, gumakbas ng bahay, tumingala sa langit, kahit natulala ay mahinang inaawit sa aking sarili ang himig na nadinig sa radyo. Sa radyo nung tayo'y magkakilala, mga kamay. At sa paglipas ng taon, ako sa'yo ay sumabay, alalayan at masamahan ka sa huli. Yan ay di ko ginawa nung ikaw ay akin pa. Nanggaling ako sa manggagamot, hanahangin sa bagay di aabot, nalaman ay di naman ako dahil aking sarili. anong Gagawin ko nalangos sa dagat, maliligo sa ulan, sa damuhan, asintahin mga bituin ng mabuti. Ito yung mabuti. Aking sasabihin lahat ng gusto ko sabihin, lulusungin lahat ng gusto ko sisirit, mailap na kasagot ay aking yayahanapin. Lumuhod sa ama, tumingala na ang maling nagawa, mabaliwala ang paalam ay isang malupit na salita. Hindi nagawa kaya sabihin mong mahal mo siya bago mahuli ang lahat. Kagarihan mo ang dilang kagat. Au. Ang buhay natin ay hiram, di alam kung kailan panahon nakalaan. Uy, ayun ano na ulit, nabubutas na ulit yung mga tinaano na natabunan nila dati. Unti-unti na ulit inuuka ng tubig ulan. ako sa'yo ay sumabay, kamalayan at masamahan ka sa huli. Hindi ko ginawa ang kawayang iba, hindi ko sana binitaw. Dito kaya nagta-traffic dito kasi merong mahabang metal plate dyan eh, daanan natin. Kahapon nadaanan ko din yan eh, akala ko wala na eh. Yung pala meron pa. So unti-unti nilang inaasfalto.
daanan natin yung metal plate na mahaba dito, ayun oh. So tinatabunan nila to. Yan, haba ng metal plate dyan oh. Kaya nagbabagal dyan. Hanggang ngayon, hanggang ngayon, hanggang ngayon, hindi na mabubura yun. Nakagawa kami ng bago. Oh. Di pa alam. Ay hindi, buti na lang pala hindi ako naghubad ng kapote. Kasi kahit pa paano umaambon-ambon pa eh. Ayan o. So okay lang. Pero mainit na eh. Hanggang yun, you know, express lane. Hindi naman pupura yun. So i-upload ko to ng walang cut. Hanggat maaari hindi ko walang cut tama. So hindi ko i-cut to. So mula Quezon Ave hanggang Makati, EDSA Makati, dyan sa ano, hindi natin ikakat yan itong video na to. So kung gusto nyo mapanood ng buo sa YouTube nyo na lang tingnan, saka sa Facebook. So syempre mahaba-habang minuto, kasi buong hindi ko ipa-fast forward hindi ko rin i-slow mo. So tuloy-tuloy lang. So bahala ka na kung saan mong ipo-point na area na gusto mong makita. So bahala na kayo. So papakita lang natin ang actual yung traffic situation araw-araw dito sa EDSA, lalo kung rush hour. Kung pwede lang sana i-upload araw-araw yung video kaso hindi rin natin basta magagawa kasi sobrang tagal i-upload sobrang tawag dito, malaki yung file para i-upload, ang tagal. So buti kung maganda-ganda yung internet. Kaya ang ginagawa natin reels muna, parang yung reels ginagawa kong teaser yan yung reels. Kasi 1 minute and 30 seconds lang ang pwede sa reels So i-upload natin to sa Facebook at YouTube natin, Galampototoy MTV. So check nyo na lang doon. Ginagawa ko naman ito dati pa, yung walang cut na video, lalo nung nag-umpisa yung exclusive motorcycling ng Commonwealth. May mga video ko doon na hindi ko kinakat para lang makita ng meron tayong reference pagdating ng panahon, di ba, na ganito sa ganito dati, ganyan sa ganitong part, ganito parang ganon. Kaya ano lang natin. So this time ito parang first time ko yata mag-upload ng walang cut dito ang biyahe sa EDSA So try natin. Kasi try ko lang mamaya kung kaya talaga ma-upload yung ganito kahabang video, kasi malamang mahigit isang oras tong biyahe ko So hindi ko na lang lalagyan ng mga slow mo at fast forward. So yung natural na andar lang talaga natin. So may minsan kasi may mga nasasabi rin ako hindi akma di ba? Hindi baga kasi siyempre kung ano lang lumabas sa bunganga mo, yun na yun siyempre naka-record na, hindi mo na pwedeng ipatungan or i-re-edit, di ba, yung voice mo, kasi halatang pinatungan mo yung voice mo kasi walang background, di ba? So kaya pasensya na lang din sa mga mga hindi magandang mga pananalita natin.
Ayun na nga eh, hindi lang natin na kumbaga kung ano lang yung lumabas sa bunganga eh, nasabi na natin eh. Kaya, di ba? Minsan kinakat ko naman eh pag ay hindi pala dapat to sabihin. So, di ba? So dito eh madalas tagal ko na rin hindi nakakita ng mga nahuli o nasakoting mga rider o motorista na dumadaan sa bike lane. Ayun, may bike lane dito eh. So wala pa ako nakikitang sakotehan dito. Ay hindi, dati pala nung mga medyo pandemic days, IAC dun sa may Shell, sa may Buendia, may nanguhuli Buendia, Makati Ave ba yun? Mali Buendia, sa Buendia doon sa may Shell. Dati may mga IAC dyan na nanguhuli. So mga pala yon, pandemic days pa yon. So hinuhuli nila yung mga motorcycle na dumadaan sa bike lane kasi meron na yung bike lane dati. So ngayon lang hindi na tayo nakakakita. So kahit nung siguro hindi ko lang natsetsempuhan, pero natsempuhan ko kasi yung dati IAC is ganitong oras din, mga rush hour na or late diba, ng umaga. So, siguro naman wala na mga pinipili yung exclusive motorcycle lane, diba, bike lane, mga oras no. Siguro naman 24 hours yan exclusive, diba. So siguro naman, diba, wala namang window hour yata yan eh. Sa pag exclusive yan, wala dapat dumaan dyan kahit anong oras. Tama ba ako? Ganun ba yun? Diba? Pag sinabing exclusive yan, exclusive na yan, 24 hours, 24/7, diba? So siyempre may mga may mga mainipin tayo mga kapwa motorista eh, na talagang hindi talaga napipigilan na hindi dumaan dyan, no? Masalo yung mga siyempre nagmamadali. Ginagawa ng express lane yan, mga nagmamadaling mga kapwa natin motorista, mga mainipin. Kaya challenge dito pag dumaan ka sa EDSA pag mainipan ka bahala ka. Mo na yun, kung baka mahuli ka dyan or masakote ka ng mga hulihan, sorry, pero pag hindi ka nasakote, nakaligtas ka or natsempuhan mo walang nanguhuli, walang operation, swerte kasi nakatipid ka sa oras. Ganun lang yun, diba? Yun na yun yung realidad eh, diba? Ang mindset lagi dyan, ito lagi ko naman sinasabi ito sa mga videos ko pag dito ako nadaan sa EDSA eh. Ang mindset naman kasi ng mga motorista, mga kapwa natin motorista, na wala namang huli ngayong oras dyan eh. Hindi naman sila araw-araw nang huli, hindi naman sila oras-oras nang huli, ganun. So kaya dadaan ako dito. So tapos ang mindset pa dyan pag nahuli na, nasakote, na tsempuhan, ang dahilan naman dyan is hindi ko alam eh, nabawal pala dito eh, kinat ako ng sasakyan eh, kaya napunta ako dito eh. Kanya-kanyang dahilan na lang yan or kanya-kanyang palusot na lang. So ganun na lang talaga ang mangyayari dyan syempre. Pero pag pag hindi nahuli, walang huli, syempre tuwan-tuwa yung mga yan kasi nakatipid sila sa oras eh, nakatipid sa gas, nakatipid sa pila, nakatipid sa effort pumila. So syempre hindi naman tayo nagmamalinis, no. Ginagawa natin yan talaga, ginagawa natin yan, hindi tayo nagmamalinis, hindi tayo nagbabait-baitan, hindi ako nagpe-feeling angel. So nagagawa ko din yan minsan, no. Pero tinatry ko naman na talagang hangga't maaari hindi ako dadaan o dyan, hindi ako katulad dito, dumaan ako sa bike lane. So papasok na ako ng Ayala eh, diba? Sorry, pasok na ako ng Ayala eh. Ayan.
Sabi ko nga hindi ko naman hindi ako nagmamalinis dito eh. Hindi ako nagfe-feeling angel. Hindi ako tawag dito. Babait-baitan. Hindi ako nagmamalinis. Dito tulad ng iba dyan na malinis. Sabi nga nila kung gusto mo makakita ng angel, punta ka ng comment section, ang daming angel dyan. Kasi lahat dun sa comment section mababait eh. Lahat mabuting tao. Comment section ka pumunta.